Bongbong Marcos is Pinoy 2.0. Bongbong Marcos actually is a Lenny presidency. Oh, ano ba si Lenny? Pro-US. Di ba? Bongbong Marcos, 9 EDCA sites. Okay. Pinoy, pinakulong yung dalawang pangulo. Ay, isang pangulo ba o dalawa? Ay, isa. O dalawa ba? Dalawa. Iraq at CGMA. Oh, si former president, pinakulong ni Bongbong Marcos, nasa The Hague. Okay. Pinakulong yung mga senador ni Pinoy, Chino. Di ba? Enrile, Jinggoy. Di ba? Bong Revilla. Bong Revilla. Ngayon, si Bong Revilla, ibinalik, nakakulong. Pinakulong ni Bongbong Marcos. Oh, Pinoy, in-impeach ang isang Chief Justice. Ngayon, Bongbong Marcos, pinapa-impeach ang isang Vice Presidente. So, tingnan niyo yan, it's the same old story. Pinoy, sa 44, tinawanan pa, namatay yung 44 special forces ng PNP. Bongbong Marcos, anong ginawa? Ang daming namatay, binali yung landfill, nalunod na yung mga men in uniform dahil resurgent yung communist. Ganon din. Panahon ni Pinoy, yung mass-based at saka yung communist fronts. No? Talagang, that's why they are now entrenched in the church, in the academe, no? At ngayon, sino ba yung kaalyado ng mga Marcos? Simbahang Katoliko, mga public intellectuals na galing sa UP, galing sa kung saan-saang eskwela. It's the same. This is actually a worse than a Pinoy presidency ang Bongbong Marcos administration. Kaya gusto nila. And they have calculated it. In 2016, 14 plus million ang boto ni Lenny against the 14 million plus of Bongbong Marcos nung magkatunggali sila as vice president. If you do the math, that's 28 million. Kasi meron talagang dichotomy na binary. Pro Bongbong, pro Lenny. Pag sinama mo yan, 28 million. That's close enough to the 32 million of Sara Duterte. Hence, the conclusion is, they can only beat a Sara Duterte presidential candidacy pag nagsama yan. And there is even a possibility, no, na mag-Lenny president at magba-vice president itong Bongbong Marcos na to. If worse comes to worst, wala silang kandidato. Yes,